Happy birthday na! Happy birthday! Sige na kata na. Happy birthday! To you. Baliw. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless Mangingin sa kusin. Gusto na ko pa dito ng tricycle kay Uwan. Oh. Dili man nila paditsuhon. Kay nga naman di man nila paditsuhon nga maghatod naman ini. Kaya dili ko. Di yung manggisiun man. Kasi ay manggidya. Dili, yung gisiun. Ya, mahalin na natin dyan. Guys, kasi dalawa ko balik. Seven Spirit gihapon. From Hong Kong, from Toledo City po. Wow, salamat. So, daghang salamat, no? Sa karon nga adlaw nga natawag sa material ni Dato Adlaw. No, ni ay niabot nga aki gikan daw ni sa Hong Kong o sa Toledo City sa atong mga kaigsuonan dito sa atong in-charge official kadiin mao si Mama Lisa Taksan. So salamat kayo ninyo diha mga igsuon, ang ako lamang ay kapadayon sa pagpaabot diha nga padayon ta sa pagbarog, padayon ta sa pagpakigbisog tungod kay gasugod na kita, mao na kini ang panahon, wala na kitay lain tuuhan, wala na kitay lain sundon o paminawan kundi batas sa Republic Act 371, April Law of 1997, Divine Customary Law since time immemorial, na andirta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines tungod sa jurisprudence sa instrumento nga gihatag kanato nga diin mao si Dato Higyawan na hulag-ayan na siya lamang ang may jurisprudence sa Supreme Court mao nga na-address ang atong mga kaso sa ancestralan nga natukod ang atong Federal Tribal Government of the Philippines tungod sa jurisprudence sa atong instrumento nga gihatag sa Dios kanato kang Honorable Dato Higyawan na hulag-ayan nga ang Supreme Court may sulat na nga ang tanang kaso sa ancestralan transfer of custody sa Federal Tribal Government of the Philippines dismissed in 72 hours. Kung pagkanaog usab kita niining maong diplomatic immunity sovereignty na exemption kita sa ini mandatory use authority sa government tungod kay kita ang matuod nga rightful owner nga usa nato ka dokumento ang maong diplomat, no? Ug usa ka dokumento nga usa ka diplomat ikaw ang kaliwat sa mga hari reyna prinsipe ug mga prinsesa na wala sila'y kamatayon nga nagapuyo dinhi sinaunang panahon sa yutang saad nga dili pa Pilipinas ang pangalan ni ani Urang Timol nga ang Urang Timol kung ato kining pagasabton puloy-anan kini sa mga pinili ng Dios, mga hari reyna prinsipe ug mga prinsesa, no? Nahinginlan lamang kini og Pilipinas tungod sa pagsulod sa unang Santo Papa sa Roma Imperyo. So karon na sa atong panahon karon aduna na kitay kasiguruan, balikultura na o dili na kita angayan nga mabalaka kay ang tanan mga espirituhanon o nagasugod ni ani nga balaod nga pagipadayon karon mga senior general o junior general tanan mga hari reyna prinsipe o mga prinsesa sa 110 tribes sa tibuok nga kalibutan ania nagaprotek kanatong tanan tungod kay ang federal lamang ang nagadala sa matuod nga hustisya kagawasan ug matuod nga kaluwasan ug kinabuhi nga walay katapusan. Busadagan salamat. So akong ipaabot usab ngadto sa mahal namo nga pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nga ania na kami, ania na si Dato Adlaw na re-implement na sa maong balaod nga gibaba sa Dios in time immemorial para makontinue kini diin mao kining Divine Customary Law nga under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. So ang among gipangayo kanimo mahal na presidente mao ang implementation of aberrance para nga mas marespeto na ug dinhi nato makita ang matuod nga pagbabago sa nasod Pilipinas ug paghiusa nga kitang tanan malipayo na nga mao kini
ang imong giingon nga sa local level pa lamang may pagbabago na ang batas natin. So ito na, nagkatotoo na ang sinasabi mo, may pagbabago na talaga dahil batas na lang po ang pag-asa natin. Ito na lang, implement mo na lang ito para matanggap na natin ang dapat nating matanggap na matagal nang nakahanda galing sa atin Diyos Ama nga nasa langit. Kaya maraming salamat po. Sana makarating po ito sa mahal nating na Presidente.